Mga tol, akyatin natin ngayon ang pinakamataas na bundok ng hustisya sa Pilipinas. Yung lugar kung saan nakatoga ang mga bida at may hawak na martilyo para husgahan kung sino ang tama at mali. Ang Korte Suprema. Pero ilatag natin ang realidad gamit ang luhikan ng kanto. Sa Pilipinas, kahit anong ganda ng pinto ng korte, hindi ka makakapasok kung wala kang bilyones. At kung may pera ka, pwede mong ipakustomize ang hustisya. Babasagin natin ngayon yung mga modus na akala natin legal, pero sa totoo lang, racket ng mga nakatoga at matataas na opisyal. Una dyan, ang tinatawag kong the magic tier o injunction for sale. Brad, kapag ang ordinaryong tao nagkawaran o may order na gibain ang barong-barong niya, dampot agad, giba agad, walang paliwanag. Pero kapag dambuhalang politiko o bilyonaryong negosyante ang pinapahuli o kapag i-freeze ang mga bank accounts nila, kinabukasan, may papel na bababa galing sa itaas, isang temporary restraining order. Bawal silang galawin, biglang hihinto ang kaso. Magkano kaya ang halaga ng pirma sa papel na yan para mapatigil ang buong puwersa ng batas? Pangalawang modus, ang flip-flop decisions. Heto ang matinding lokohan. May batas tayo na kapag sinabi ng Supreme Court na final and executory, tapos na ang boxing, selyado na. Pero pansin nyo ba, kapag malakas ang kapit ng nasasakdal, kahit tapos na ang usapan, gagawan pa rin ng paraan. Magpapail ng sandamakmak na motion for reconsideration. Papalipasin ng ilang buwan. O minsan pag nagpalit ng administrasyon at nagbago ang ihip ng hangin, biglang bubuhayin yung ibinasura ng kaso at babalik na rin ang desisyon. Depende kung sino ang nakaupo at sino ang malakas ang impluensya. Ginagawang switch ng ilaw ang batas. Pwedeng i-on, pwedeng i-off. Pangatlo, ang sleeping dockets o ang hustisyang natutulog. Kagaya rin to sa ibang ahensya. Marunong din sila magpatulog ng kaso sa itaas. Aabutin ng 15-20 taon ang apela ng isang dambuhalang politiko. Hihintayin mo nang mawala sa sirkulasyon o tuluyan ng makalimutan ng lipunan yung issue bago ilabas ang desisyon. Bakit? Para kapag ibinaba na yung hatol na guilty o not guilty, wala nang may pakialam. Wala nang magagalit sa labas ng korte. Anong silbi ng hustisya kung yung nagnakaw nag-enjoy sa mansyon niya ng 20 taon habang umuusad ang kaso? Pang-apat, heto ang matindi, ang magic raffle o lutong makaw na tambyolo. Brad, sa loob ng korte, dapat raffle o palabunutan daw ang pagpili kung sinong maestrado ang hahawak at mag-aaral ng kaso mo. Para daw fair at walang favoritismo. Parang bingo. Pero pansinin nyo, kapag ang kaso ay bilyon-bilyon ang halaga o nakasalalay ng pwesto ng isang sikat na politiko, abay himala. Laging napupunta sa maestrado na kilalang tropa o palaging pumapabor sa kanila. Nabibili na rin ba ang tambyolo ngayon? Imbis na random, nagiging customized ang pagpili ng judge para siguradong lutong makaw na ang desisyon bago pa man mag-umpisa ang pagdinig. At heto ang panglima at pinakamasakit na realidad, ang utang na loob system sa pag-appoint. Mga tol, pamilyar ba? Malamang, dahil tinalakay na natin to doon sa episode natin tungkol sa ombudsman. Para maliwanagan kayo na walang pinagkaiba ang Korte Suprema sa ombudsman pagdating sa utang na loob. Pareho lang silang may tali sa leeg. Sino ba kasi ang nagsasalpak at nag-uupo sa mga maestrado dyan sa taas? Ang presidente rin ng Pilipinas. Isipin nyo gamit ang utak kanto. Kapag ang kaso na inakyat dyan ay umuugnay sa presidente, sa pamilya niya, o sa mga bilyonaryong kumpare niyang nagpondo sa kampanya niya, sa tingin nyo ba kakagatin ng mga maestrado ang kamay na nag-abot sa kanila ng pwesto at ng napakalaking pensyon? Asahan mo na ang botohan dyan. May basbas ng utang na loob. Pare-pareho lang ang kalakaran mula ombudsman hanggang Supreme Court. Iisang sistema lang ang pinagsisilbihan. Kaya wag nyo na kaming tanungin kung bakit walang tiwala ang taong bayan sa sistema. Ginawa nilang VIP lounge ang hustisya. Pag may pera at backer ka, may upuan ka. Pag mahirap ka, sa labas ka lang at maghintay ng himala. Kaya kung hihingin nyo ang huling pasya ko sa klaseng hustisya na ibinababa mula sa pinakamataas na korte, ang tawag dyan, hustisyang bulag sa mahirap, pero nakabukas ang bulsa para sa mga dambuhalang pating na kurap.